Sa puso ng Iriga City, matatagpuan ang Mount Asog, isang bundok na tahanan ng kwento, kultura, at kagandahang likas. Bilang bahagi ng aming pananaliksik, sinuri namin ang kaugnayan ng kultura, komunidad at kalikasan sa bawat paglalakbay. Mula sa mayabong na kagubatan hanggang sa malamig na simoy ng hangin, bawat hakbang ay paalala ng yamang likas ng bundok. Definition of terms muna tayo. Ang kultura is not something which is separate from you as an individual. Because I'm Irino, Mount Iriga is part of my culture. Part siya ng natural resource and richness ng Mount Iriga. So, part siya ng kultura ko, paglaki ko. And then, in fact, I once suggested to our tourism officer noon, si Malin, na dapat nga nag-require na you cannot say that you are in Irigueño or Irigueña unless you have climbed Mount Iriga. Kaya when we were in high school, nag-organize kami kadto sa Kuwa sa climb. Ako mga taga Yusan, ako mga taga UNEP. So the first woman na nakatasan, I don't know kung mga buhay pa itong mga iginanto. Basta saan kami now. Ikarwa, pig-research ko na eruption history ka na Mount Iriga. So, ading kuwa, Bicol Volcanic Arc, kinmari sa ninyo, it stretches as far south as Bulusan, pataas siya, Mayon, hindi sadya, Iriga, mga aktiban. Kasabay ng pagdami ng hikers ay ang pagdami rin ng responsibilidad. Unang-una po sa pagre-recommenda, i-recommenda po namin yung Mount Asog sa pamamaraan po ng cellphone. Pinopost namin ang lugar para makita ng mga tao kung anong klase ang kagandahan ng Mount Asog. At dito naman po sa mga tradisyon namin dito sa Idian, sinasabi po namin sa mga tumataas na ganito ang tradisyon namin na kailangan sundin nila. Yun naman po ang ginagawa ng mga tumataas. Sinusunod naman po nila kung anong tradisyon namin dito sa isla. Unang-una kasi itong Mount Asog talaga maganda. Maraming magagandang mga kahoy, magagandang mga halaman. Marami kang makikita ng mga iba-ibang klase ng hayop. Saka yung mga tumataas po dyan, pinagsasabihan namin sila na kung anong dalhin nilang basura pataas, kailangan yung basura nila sa taas, dalhin din nila pababa. Para maging mapanatili ang kalinisan sa bundok ng Mount Asog. Unang-una, inaano ko lang namin kung sa suliranin, maraming suliranin sa Mount Asog. Kasi
may mga tao kasi na tumataas dyan na hindi naka-registered sa city tourism, na basta na lang sila tataas, tapos yung mga basura nila iniiwan na lang basta sa taas. Tapos yun ang pinaka-problema namin kung paano namin mariresolveran yung mga bagay na yan. Kaya ngayon po, parang humihigpit din kami para mapanatili namin ang kalinisan talaga ng Mount Asog. Sa bawat kwento at tanawin, lumilitaw ang isang malinaw na ugnayan. Ayun. So, good afternoon po. Ako si John Paulo T. Vargas, 23 years old and accredited guide, tourist guide ng Iriga City, especially here at Mount Asog or Mount Iriga kasi nasa Iriga tayo. So, as bilang isang guide, bilang isang mountaineer, may tinatawag tayong LNT principle, yung leave no trace principle. Lahat ng nakikita natin sa bukid, hindi sa atin yan. Kumbaga, bisita lang tayo. Respect and protect the environment. So, yung mga basura natin, nadala natin pataas, dalhin din natin pababa. Kasi, para naman tayong walang pinag-aralan yan kung iiwan lang natin yung mga basura natin. And then, as dun sa cultural part, well, ang bundok kasi, sacred place yan ng mga IPs natin. May mga IPs tayo dito sa Iriga, sa Ilian tribe, Rumbang tribe, Katabog tribe sa baba. Yon, kumbaga dito ang nila, center of livelihood nila, Nagsasaka sila, nagtatanim, nangunguha ng mga kahoy. So, might as well na ingatan din natin kasi nakikidayo lang tayo. And appreciate yung beauty ng nature. Hindi puro cloud chase, pero kumbaga siya. Ayun lang. And try nyo mag-hike sa Mount Iriga. Mapagod pero worth it, Di normal lang mapagod pero at least hindi lang yung bundok yung kino-conquer mo, pati yung sarili mo. Yun lang. Ang kinabukasan ng Mount Asog ay nasa kamay ng mga taong patuloy na nagmamahal dito. Habang tinatahak natin ang bawat daan at dinaraanan ang bawat kwento, paalala ang Mount Asog ng isang katotohanan, na ang kultura at kalikasan ay hindi magkalaban. Sila ay magkakambal na bumubuo ng ating pagkakakilanlan. Sa pag-unlad ng turismo, nasa atin ang tungkuling alagaan, pahalagahan, at ipasa sa susunod na henerasyon ang ganda at kwentong taglay ng bundok na ito. Ito ang tinig ng mga umaakyat. Ito ang tinig ng komunidad. Ito ang tinig ng kalikasan. Ito ang Mount Asog at ito ang kanyang kwento.